okay with you? Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan, ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, na po. Ay, wag naman po. Ayaw, no. Ang pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. Wala na Yun po, nag-automatic po yung, Your Honor, dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Nasaan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa gusto nating iputol doon. Nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasaan po? Nandito po sa cellphone niyo. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and number two, to this committee, the unedited recording of your yes, Your Honor. And number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako. Sino nga po? Sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi po. Pagkakarinig nyo. Apo. Thank you, Mr. Chairman. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung kaibigan ko, si Mr. Romy Enriquez po. Unang tanong, bakit nandun siya sa bahay mo? Si Mr. Romy Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa, nagkaroon po ng Senate hearing noon, April 30, kinabukasan May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Sabi ko, kilala ko yung taga-Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. We will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. It's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan, ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, na po. Wag naman po. Ayaw, no. Alam mo, Mr. Please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi... Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy. Dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya
expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong gano'n. At expect also na yung opinion mo na gano'n. Mga mahalagang isyu ng bayan ay nangangailangan ng boses ng isang bayanan. Ito ang programa na nagbibigay boses sa taong bayan. Ito ang Boses ng Katotohanan.